Okay, maraming po salamat. We always feel at home pag nandito kami sa BBC OM. Yan. Magandang, masaganang, maulan na umaga. Ano? Maulan talaga, no? At kaya naman yung iba nagpasya na lang. Na live streaming na lang sila. Hello. Enjoy kayo dyan. Mag-enjoy din kami rito. Di ba? So maraming salamat. At ano pa? Lapit-lapit kayo ng konti. Baka hindi nyo ako marinig, ano? Yan. Oo. It's a privilege na yan. Mahirap silipin yung mga magaganda yung mukha doon. Ayan. Kaya minsan, pagka lagi ko sinasabi, pag sumasakay ako kami ng jeep, marami nag-uunahan sa likod, di ba? Iniisip ko, kailan kaya may mag-iimbento ng sasakyan? Ay, puro likod. Anyway, siguro nanibago kayo sa mga kinanta, no? Pero hindi nyo napansin, yung mga contemporary na kanta, ang sisigla na nagkakantahan. Tapos yung mga younger generation naman, nakakasabay, pero may konting pagkapa-kapa. Paano kakantahin yun, di ba? Kaya naman, maraming pagbabago talaga. Kaya sa ating pag-uusapan ngayon, meron din tayong mga pagbabago. Parang yung sinasabing building bridges. Ano ba yung bridge? Pag sinabing bridge, ano ba ang function ng tulay? Ano ang function ng tulay? Okay. Tumawid, pag-connect yung isang part sa another part. So maraming pagbabago, lalo na sa missions, ano? So titingnan natin yung missions noon, saka yung nangyayari sa mga missions ngayon. Pero mas magpo-focus tayo doon sa what God is doing really in missions. Hindi yung mga pagbabago, kundi how God remains to be in the missions. At simula nung ako ay sinabihan ni Pastor Joy, or P-Joy, P-Joy. Pag sinabing P-Joy, nandun yung pastor, no? Minsan nakakalito, Pastor P-Joy! Nalilito tayo minsan, ano? Ayun pala, P-Joy. Pero hindi naman tayo nawawala ng respect, ano? Pag tinatawag nating P-Joy. How do you feel, P-Joy? Pag tinatawag kang P-Joy, okay lang? Or do you prefer Pastor P-Joy? Ang haba, no? Ang haba, no? Maganda yung P-Joy. Maganda siya kasi 3 letters lang yung pangalan niya. Anyway, ang simula nung sinabihan ako ni P-Joy, February pa yata yun, ano? Start February pa. Nagsimula na ako mag-isip. Full month, September, missions. Wow, what a privilege. Kaya simula nung nakapunta na kami ng Palawan, nag-isip-isip na ako, Lord, ano ba talaga ang kailangan? Started researching, reading a lot of materials about missions. Alam ko naman, ang dami nyo nang alam sa mission. Kasi taon-taon naman may mission month, di ba? Oo. At ang dami namang makukuhang mga knowledge or information sa social media. So, I keep praying. Talagang I ask the Lord, ano ba talagang pinakamainam para sa missions month ngayon? Kaya ang mangyayari ngayon, may pagbabago. Kami po dalawa ni Ate Bel ang
mag-share about missions. Kaya, we will team speak for the whole month. Yan, dalawa kami. At para po sa una nating paksa, ang pinakapaksa natin ay the abounding grace of God in missions. Okay. Pag sinabi nating abounding, paano nating tatagalogin ang salitang abounding? Mataas tumalbog? Umaapaw? Sumasagana? Abounding, hindi na natin kayang pigilin. Kumbaga sa iba ay liglig, umaapaw. The abounding grace of God. Tapos yung grace of God, the grace. Ano ba ang grace of God? Hindi tayo karapat-dapat. It's a favor, It's a divine favor ng God, binigay niya sa atin. And then missions, of course. Pag sinabi natin missions, kasi noon, ang missions kasi, kaya noon, ang missions, pag sinabing mission, narinig ang mission, yan ay nakapaloob lamang sa four corners of the church. What I mean is, bihirang-bihira noong early 60s or 70s hanggang sa mid-80s, ang mga churches na nagpapadala ng mga missionaries. Kasi ayaw ng mga churches na mawawalan sila ng good workers sa church. Kaya ang missions ay nasa four corners lang ng church. Ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin, nasa loob sila. Lumalabas din sila, nagko-conduct ng mga Bible studies, umaabot, pero para dito rin sa church dadalhin. Dito lang talaga dadalhin. Hindi, yung pagkakaiba ngayon ng missions is you have to go out. Doon sa ngayon, tinatawag na unreached tribe. Meron pang tinatawag na unengaged tribes, to the regions beyond. So, the abounding grace of God. Titingnan natin, paano nagana ang biyaya ng Diyos sa missions. Lalong-lalo na, siguro most of the time, yung aming experience ang may babahagi namin sa inyo. Hindi na yung academic understanding about missions, but more of ano yung experience namin na pinaranas ng Diyos sa aming pagmimissions. So, at paano kami sinimulan ng Diyos? Paano kami nagsimula? Anong ginawa ng Diyos magpahanggang ngayon? Kaya sa umagang ito, on this date, ang i-share namin sa inyo ay, ayan, pinakita na. Salamat po. Mukhang napapalaro pa tayo. Anyway, ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ay, nagko-close yung aking Yan. We are saved to be a worshiper of the true living God. Okay. Alam niyo, kinakailangan munang maligtas ang isang tao, di ba? Dapat makilala niya muna at magkaroon ng personal relationship sa tagapagligtas. Bago siya magiging worshiper at pagkatapos maaring siya ay piliin ng Diyos para mag-missions, to go into missions. Ano ba ang buhay ko nung
bago ako maging true worshiper ng true living God. Iba siguro, may alam na tungkol sa buhay ko, pero karamihan siguro, hindi pa, Hindi naman natin madidetalye lahat. Pero ang pangunahing sasabihin natin, ang may share kanyo, ang buhay ko noon, akala ko ang bait-bait ko na. Oo. Kasi, I can tell and I can feel the respect ng community, ng family, mga kapatid ko, ng mga friends sa akin. Ang bait-bait ko talaga. Kasi nga, tahimik ako eh. No? Minsan, pagkatahimik, ang tingin mo, bait-bait na, di ba? Yung pala, sa loob ng aking katahimikan, meron din dun sa loob ng kaguluhan. So, yun ang buhay ko. At alam ko, ako ay religyoso. I'm a religious person. Alam ba ninyo na pumupunta talaga ako sa Quiapo? Early morning ng Sunday. At ako ay umaakyat dun sa hagdanan na kung saan nandun yung nakadikit sa pader na Nazareno. Dala-dala ko yung aking panyo at papahiran ko yung kanyang, itong binte. At ako'y hahalik doon sa rebulto na yon. At aking idadasal, Panginoon, sana tumama yung taya ko sa karera. May sinasamba akong Diyos. Hinahalikan ko pa, pero pampaswerte. Minsan ganun no? Gusto natin ang Diyos kasi gusto natin yung swerte, yung pagpalain tayo. So, akala ko, ligtas na ako. Pero anong nangyari, nung ako ay nag-aaral na, nasa college ako, magkaklase na kami ni Ate Bel nun. Magka-eskwela, magkaklase. Barkada, naglalakad kami, napadaan kami sa isang church pag Sunday. Pero Monday to Saturday, it's open for everyone para maglaro ng mga games, mga table games, tapos may library sila. So, standby kami dun. At sabi ko sa mga barkada, lika, pasok tayo. At maglaro tayo, tapos dito tayo standby tuwing break time natin. Kasi may library sila. Makakapag-aral tayo dito, makagawa tayo ng research. Kaya pagpasok namin, inquire kami, ang approach kagad sa amin, may ID kayo? Pero kami ID, syempre, school ID. Binigay ko, tapos, anong kailangan nyo? Sabi, maglalaro kami. Okay. Sige po, walang problema. Pero bago po kayo maka-avail ng mga games namin dito, kinakailangan nyo munang mag-Bible study. Bible study, Kasi walang problema. Sabi ko, walang problema. Walang problema. Tingin na kami lahat. Inakit kami sa hagdanan na merong mga closure, single, one-on-one, bina-Bible study kami sa isa. Ang ginamit sa akin nun, Romans Road to Heaven, di ba? Romans Road to Heaven. So, sisimulan yan sa Romans 3:23. Di ba? All have sinned and fall short of the glory of God. Ibabalik dun sa 3:10. No one is righteous, not even one. No one is looking after God. Oo nga, Bagamat mabait ako, sa tingin ng marami, at nagkakaroon na ako ng parang feeling na mabait naman ako So, ano pa problema?
But when the scripture was read to me, talagang noon uso yung igagano ng Bible study leader yung Bible study nila. Ikaw ang pababasahin talaga no? Pagkabasa ko nga, lahat naman talaga may kasalanan. At pagkatapos yung karuktong ng Romans 3:23, but the gift of God is eternal life in Christ. So, sinabi ka agad sa akin, magkakaroon ko ng blessed assurance. Pag tinanggap mo si Christ, anumang oras kang mamamatay, pupunta ka sa langit. Aha! Tinanggap ko si Kristo. Kasi gusto ko magkaroon ng blessed assurance. So, tinanggap ko siya. At, eto ngayon, ang twist. Dahil ako ngayon ay meron ng blessed assurance, sabi ko sa sarili ko, ngayon, pwede na akong pumatay at handa na akong mamatay kahit anong oras. I'm ready to kill and to be killed. Anyway, I am going to heaven. Di ba? Pero, mali pala yun. Pag naligtas ka na pala, dapat you must be a worshiper of the true living God. Kasi yung unang sinasamba ko at hinahalik-halikan ko, pinupunas-punasan ko, hinihingan ko ng swerte, hindi naman buhay yun Hindi naman pala totoo. Kaya, pagkatapos kong humalik, kahit ano nang gawin ko, wala na siyang pakialam sa akin. Wala na siyang pakialam sa buhay ko. But itong true and living God, iba pala talaga to. And I begin to grow in my faith. Actually, hindi ko pa alam na merong tinatawag na Christian churches nung time na yon. Oo, hindi ko alam. Ang alam ko, may grupo ng mga ibang pananampalataya, meron yun sa community, at nag-desire pa nga ako, maging leader ako ng aming religion sa aming community. So, meron talaga akong religion, meron talaga akong paniniwala sa Diyos, pero liwas sa salita ng Diyos. Ngayon, nung ako'y maligtas, naging true worshiper of the true living God ako, unti-unti na akong inihanda ng Diyos pala sa pagbimisyon. Yung grace ng God nag-abound sa akin. Kasi, alam nyo, isang bagay na nangyari sa buhay ko, just a day before I come to know the Lord, I went out in the field ng racetrack at pagkatapos, hinamon ko si Satanas. Si Satan. Kinausap ko si Satan talaga. Sabi ko, Satanas, kung talagang totoo ka, bigyan mo ko ng power. Make me a powerful person. And my soul will be yours. Iyon na ako. Oo. Mabuti na lang, the next day, narinig ko ang saving grace ng God. His grace abounds to me the following day. Buti na lang si Satan, hindi siya omniscient, At hindi siya omnipresent. No? Kung present siya noong time na hinahamon ko siya, naku, siguro, makapangyarihan na ako, powerful na ako, sikat na ako. Pero my soul is lost. I go to hell. So, napakayaman ng biyaya sa buhay ko before God prepares me for missions. Okay? Yan po ako. Yan po si Kuya Sani. Bago ninyo makilala. So, tawagin ko naman si Ate Bel para pagpatuloy yung ating sharing. Isang buwan tayo, kaya may karugtong pa yan. Diba? Itutuloy yan. Yan. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa pribilehiyo na ito na makabahagi.
ng aking patotoo sa inyo. Talagang ang Diyos may plano sa bawat buhay natin. Kaya huwag nating ipagwalang bahala yung mga nangyayari sa ating buhay kasi yon ay patungo sa ultimate purpose and plan ng Diyos sa atin. Sa aking buhay, kung si Kuya Sani ay tahimik, mabait, kuno. Ako naman ay lumaki. Alam nyo ang aming kasaysayan, kami talagang lumaki na nag-aaral ng Biblia. Lumaki kami sa isang Christian church, the Bible Baptist Church. Ayan, alam nyo yun, ano? At lahat ng mga talata sa Biblia, mula sa Sunday School hanggang sa aming pag-aaral sa bahay, ay naku, marami pong nakaimbak sa aking ulo, pero wala sa puso ko. Mayabang po ako kung hindi nyo na itatanong. At alam nyo, habang lumalaki ako, nakikita ko na ako ay isang napakasuplada. Suplada, Oo, ano yung suplada? Mapili sa kaibigan, palaaway sa mga namimintas sa akin. Hindi mo ako pwedeng pintasan, ha? Pag pinintasan mo ako o sino man sa pamilya ko, magkita tayo sa plaza. Ayun. Grabe, di ba? Tapos, punong-puno ako ng Bible verses. Talagang lahat, mga storya sa Biblia, alam ko. Kasi pinapangaralan nga kami. Pagkatapos, isang araw, sa itutuloy ko yung aking kasupladahan. Inaaway ko talaga ang mga kaklase ko. Kunyari, yung isang kaklase ko, grade 3 ako noon. Nakatalikod siya. Kasi pinapagbit ako yung bayang magiliw, ganyan. Isa ako sa nagbibit sa flag ceremony namin. May namimintas sa akin, ipinalita. Aba, pinipintasan mo ako? Sige, sa susunod, ikaw ang pumwesto dito. Tingnan ko kung kaya mo. Grabe po talaga ang aking ugali. Parang hindi nyo malalaman na yun pala si ako. Isang araw po, naglalaro siya ng sipa, yung aking kaibigan. Yung aking kaeskwela. Pinitserahan ko. Bakit mo ako pinipintasan? Kaya mo? Ganon. Sobra po ako. Sobra talaga. At ayaw ko po yung kaibigan na mga maitim. Ayaw ko sa mga taong maitim. Gusto ko maputi lang. At gusto ko rin, ang kaibigan ko matalino. Ayoko ng kaibigan o kaklase o kasama na bobo. Ayoko. Ayoko sa'yo pag bobo ka at pag maitim ka. Ayoko sa'yo. So, sobra po ang akin. Tapos, hindi ko po maintindihan bakit ganun. Pero, punong-puno naman ako ng pangaral sa kasulatan. Punong-puno naman ng kabaitan ng aking mga magulang at ang aking mga kamag-anak. Bakit kaya ako ganun? Isang araw natuklasan ko. Nung isinapuso ko na yung aking pinag-aaralan, sabi ng aming Sunday school teacher, pinag-aralan namin yung Vine, pinag-aralan namin yung John 15. Sabi niyang ganon, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Ay, ganun? Yun pala yun, na ang isang makapangyarihan na Diyos na nagkatawang tao, binigay niya ang kanyang buhay
para sa katulad kong maldita, suplada, sinungaling, at lahat na nasa akin, ay kayang ibigay ng Diyos ang buhay niya. Pero hindi ko pa rin po tinanggap ang Panginoon. Nilagay ko pa rin dito, pero unti-unti na pong bumababa sa puso ko isang araw. Sabi ng daddy ko, anak, ikaw ba? Kasi siguro napupunan na ng daddy ko na, bakit kaya ang anak ko na to ganito? Bait-baitan pero suplada. Sabi niya sa akin, kapag ka ba ikaw ay namatay, ikaw ay talagang, saan ka pupunta? Ang yabang ko pa, syempre sa langit. Bakit anak? Ba't ka sa langit pupunta? Ikaw ba, daddy? Saan ka pupunta pag namatay ka? Sabi niya, sa langit. Dito din ako pupunta. Bakit nga? Di ba? Ano mo ba ako? Anak kita. Pag anak mo, mapapabayaan mo? Hindi. Di syempre, kung saan ka pupunta, kung nasan ka, nandun ako, di ba? Dito yun sa lupa, dito yun sa mundo, sabi niya. Ang tanong ko sa'yo, alam mo ba, kung ang araw na ako ay kunin ng Panginoon, yun din ang araw na kukunin ka niya? Sabay kaya tayong mamamatay? Sabi ko, pwede. Isipin mong mabuti. Tapos pinaliwanag niya sa akin ang John 1:12-13. But as many as receive Him, to them gave He the power to become the children of God. And not by the will of man. Ayun, hindi kapasyahan ng tao na ako ay maliligtas. Iyon ay kapasyahan ng Diyos sa aking pagtanggap sa Kanya. Sabi ng daddy ko, sige, pumasok ka doon sa isang lugar na yon, pagbulay-bulayan mo ang sarili mo, at isipin mo kung ano yung mga ginawa mo, at doon ka makipag-usap sa Panginoon. Iyon po ang beginning ng buhay ko. Na na-realize ko, grabe pala ako, walang talab ang salita ng Diyos. Hindi ko nga ayon alam ngayon, dito sa kapulungan natin, lagi tayong nandito, tuwing may ex-life, tuwing may scriptures, tuwing merong biyahe, tuwing Sunday, talaga bang may talab ang salita ng Diyos sa atin? Yun, grabe yung buti na lang may mga taong nagmalasakit sa akin. May mga taong nagbigay ng panahon para tiyakin na ako ay talagang ligtas at merong blessed assurance. At alam ko na talagang Jesus saved. Naku, kantang-kanta ko yan noon. When we all get to heaven. Lahat yan na mga hymns na yan. Kaya kung mapupunan ninyo, yung mga selection namin ng songs ngayon, mga hymns yun. And it brings great joy in my heart to remember those. And parang nakikita ko yung daddy ko nagbibit kasi siya yung musical, sa church. Siya yung, ano yung tawag doon, Joy? Song leader. Talaga, oo. At yun, buti na lang hindi nagpabaya ang magulang ko na hinayaan lang na basta, total, nagsisimba naman anak ko, maraming alam na verses, siguro ligtas na. Wag po, mga magulang ha, do not assume that your children, when they come here to church, ay ligtas na. Meron akong nakausap kahapon, ay kagabi, sabi niya, may kinausap siyang isang foreigner. Kilala daw yung ganitong pastor, ganito, ganyan, ganyan. Sabi ko, teka muna, kilala niya si pastor ganito, si pastor ganyan, si ganito. Kilala niya ba si Jesus? Tinanong mo ba kung kilala niya si Jesus? And later on, nalaman ko na hindi. So, kilala mo man yung mga sikat na pastor na nangangaral, kung di mo kilala si Jesus bilang iyong Panginoon ng buhay mo at sarili mong tagapagligtas,
Wala yun. Wala yun. Hindi yon daan para ikaw ay pumunta sa langit. Kaya, ang meeting na ito ngayon sa ating Missions Month, sa ating Mission Sunday, nais naming ni Pastor Sunny na talagang tiyakin na ang bawat isa dito na kasama namin na sumasamba sa Panginoon, magiging kasama din namin sa darating na panahon doon sa poder ng ating Panginoon. At pagkatapos po noon, nung ako'y makakilala sa Panginoon, unti-unti ho, hindi biglaan, unti-unti, nagbago ang aking pakikitungo sa mga kaibigan ko. Gusto ko na yung mga hindi marunong. Tinuturuan ko na sila. Grabe, no? You know, salvation brings transformation. Malalaman mo na ikaw ay isang talagang tinubos at anak ng Diyos kung makikita mo practically ang changes or transformation sa buhay mo. Tinuruan, ginusto ko na yung mga hindi, yung kahit na hindi siya maganda, gusto ko na siya. Oo. At tinuturuan ko na. Grabe, yun pa lang, malaki ng pagbabago nakita ko sa aking buhay. At ito pa, ang isang napakalaking pagbabago. Alam nyo ba, after na makakilala ako sa Panginoon, lahat ng makita ko naglalakad dyan sa 9 de Febrero dito, nako, yung tao na yun, pupunta kaya yan sa langit? Gusto ko siya makausap. Alam nyo, wala akong pinapalusot. Pagka nakadaupang palad ko yung isang tao, kinakausap ko siya. Yun pala, no? You are always excited to share the way of salvation sa tao dahil ayaw mo siya na maligaw, ayaw mo siya na mapunta sa impyerno. Yun pala, hinahanda na ng Panginoon ang aking buhay sa susunod na kabanata at iyon ay ang pagmimisyon. Salamat sa Diyos sa kanyang abounding grace sa buhay ko. Ayan, salamat, Ate Bel. Yung may team, hindi ako pumasa sa kanya. Pero yung talino, mukhang pumasa ako sa talino. Ang Panginoon, ganun din, ano? Sa tingin natin, meron tayong hindi papasa sa Diyos. Pero yung pananaw naman Diyos, iba eh. Meron siyang biyaya para ipapasa niya tayo. Kaya, noong ako ay maligtas talaga, naging true worshiper of the true living God na ako, unti-unti na yung pagbabago. At ako ay nagsimula na rin maka-attend sa mga Christian churches. At doon, unti-unting hinahanda na ako ng Diyos pala sa pagmimisyon na wala akong kamalay-malay. And then I realized from the scriptures that unless a man becomes a worshiper of the true living God, God cannot use him to serve in missions. Well, hindi ko sinasabing hindi siya pwedeng mag-mission. Pero yung effectivity at yung impact ng kanyang buhay, makikita ng mga tao if he's really that effective and causing impact for the glory of God. Maririnig niyo pa yung ibang kwento namin tungkol dyan. But, the next slide, sabi ng slide, sa Pinoy version to, yung the whole Bible na Pinoy version na, meron ng Pinoy version ng the whole Bible. In Luke 16:13, walang alipin ang pwedeng mag-serve sa dalawang amo. Either, i-reject niya yung isa at mamahalin ang pangalawa. O kaya naman, magiging loyal siya sa isa at aawayin niya yung pangalawa. Hindi kayo pwedeng maglingkod
sa Diyos at sa pera. Yan ang challenge ngayon during that time. Sino ang aking paglilingkuran? Ang Diyos na bago ko nakilala at patuloy na nakikilala, o yung aking pangarap sa buhay na one day magiging isa akong kilala at mayaman. Tutunghayan po natin yan sa susunod na linggo. Ano po? How did God get me out of that and to serve Him alone in my life? At doon mananagana ang buhay ng Diyos sa mga karanasan na yun. Pagpalain tayo ng Panginoon.